Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Huwebes. COMELEC ug kapulisan andam na sa pagsugod sa local campaign period ugma March 28. Mga pulis gibansay aron mamahimong electoral board. Lain-laing kalihukan nakatakdang himuon atol sa 80th birthday ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Ug pagduwa og mga toy car sa grupo sa mga lalaki sa Cebu City na himong kalingawan. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Philippine National Police naka-heightened alert nunod sa nagkadayang mga kalihukan. Usa niini ang pagbukas sa local campaign period ug mga adlaw, Marso 28 diin gipanglantawan nga mulusad og mga political rally ang nagkalain-laing mga partido. Ug mga adlaw usab ang 80th birthday ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte diin may mga kalihukan nga giandam ang iya mga supporters. Dinhi sa Sugbo, gipahibaw na sa mga supporters ni Duterte ang pagpahigayon nila og manyanita for FPRRD pinaagi sa usa ka unity ride ug uban pang mga kalihukan. May mga panagtapok usab nga himuon ug mga adlaw ang mga supporters sa kanhi presidente sa mga silingang probinsya sama sa Bohol ug Negros Oriental. Heightened alert meaning ang among leave ug among gi-minimize na lang gyud na o dili lang gyud importante dili gyud pwede ka leave. Ang pwede lang maka-leave kato masakit na lang gyud. Ato mga vacation na to, other leave na to is gi-cancel sa as of now. Dako ang posibilidad nga ipada sa Mindanao ang usa ka gatos ka mga pulis sa Central Visayas nga gipaubos karon sa training sa COMELEC alang sa gimbuhaton sa Electoral Board. Samtang hugot nga gikondenar sa COMELEC ang pagpatay sa ilahang election officer sa Maguindanao. Anang report ni Alan Domingo. Gisugdan karong adlaw ang duha ka adlaw nga pagbansay-bansay sa usa ka gatos ka mga pulis sa Central Visayas sa gibuhaton isip Electoral Board. Giklaro ni Attorney Francisco Pobe Jr., ang Regional Director sa COMELEC 7, nga sa higayon nga adunay peace and order related incident sa usa ka dapit ug mosibog ang mga magtutudlo sa pagserbisyo sa eleksyon, kining mga pulis ang mohulip sa ilang responsibilidad. Gibansay sila sa pag-operate sa automated counting machines o ACMs. Sa initial assessment sa COMELEC ug PNP, malinawon ra sa kinatibuk-an ang rehiyon gawas sa pipila ka madapit sa Bohol ug sa Negros Oriental nga bantayanan. Subay nini gipahibaw ng daan ni Regional Election Director Attorney Francisco Pobe nga ang usa ka gatos ka mga pulis nga gipangayo sa COMELEC ipadala sa Maguindanao, ilabi na nga gipaubos sila sa pagbansay-bansay isip mga electoral board. You must be prepared because chances are if mahitabo nga mudako mo escalate ang peace and order condition, worst condition sa area, there might be a additional or more forces that has to be deployed in the farm area. And we would like to pray nga unta ma-neutralize ra ni ba. Samtang hugot nga gikondenar sa COMELEC ang nahitabong pagbanhig patay kang Attorney Masida Lidasan Abo, election officer sa Dato Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte, kauban ang bana nini. Pasado alas 8 sa buntag kagahapong adlaw, gibanhigan sa mga armadong lalaki ang gisakyan sa COMELEC official dihang padung na kini sa iyang buhatan. Nadala pa sa ospital ang magtiayon apan gideklarar nga dead on arrival ang bana nini. Samtang paglabay sa pipila ka oras, nakabsan sa iyang kinabuhi si Attorney Abo. Amo na yung hugot nga gikondenar ning mga walay taras ug walay kanang dili maayo nga mga binuhatan sa atong mga isig kaingon. Atong una-unaon nga ang gibuhat sa COMELEC nagpahigayon rami sa pinili ay dili kami ang mga main actor ani kundi kami lang ang nagfacilitate sa among trabaho. Samtang gidugang ni Attorney Pobe nga igo rang naghimo sa trabaho ang mga COMELEC personnel. Gikinahanglan matud pa nga dili mo kumpiyansa ug pahugtan pa ang pagmatngon aron malikay sa mga tao nga adunay daotang tinguha sa ilang kinabuhi. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Usa ka adlaw sa di pa magsugod ang opisyal nga local campaign, mga kawani sa City Toda nagsugod na og tangtang sa mga campaign materials nga nakaali sa mga traffic lights ug traffic signages. Ang report ni Femari Dumabo.
Mga campaign posters nga magpapili sa pagkasenador o mga party list mo'y sagad na kaali sa mga traffic lights o mga traffic signages. Usa kini sa gipadayag ni Joy Tumulak atol sa 2nd City Joint Security Control Center Command Conference gahapon. Hinungdan nga karong hapon una na silang nipaygayon og pagbaklas apan diha lang sa mga campaign materials nga gipamutang sa may traffic light og signages. Doon ay pipila ka mga traffic signages nga gipang-alihan og mga campaign materials. So, gawas nga kipang-alihan, kipang-tabunan, doon na sa mga traffic signages nga halos di na lang mo makita kay gialirungan og mga campaign materials. So, during sa mga meeting, gihatagan ta og pagtugot gikan sa COMELEC. Atol sa unang adlaw sa pagpangampanya sa lokal nga mga kandidato ug mga adlawa, mupaygan og simultaneous operation baklas sa mga kawani sa COMELEC, DPWH, Senro, BFP, uban sa mga kawani sa Talisay City Police, City Toda og aksyon agad sa tibok adlaw nga magsugod sa alas 8 sa buntag. Samtang awhag usab Tumulak sa mga kandidato nga mopahibaw sa ilang buhatan kung mopahigayon man og motorkada og mga rally aron mapasayon ang trapiko dili mabalda ang dagan sa trapiko. Wala pa'y nadawat nga taho ang City Toda nga adunay magpahigayon og motorkada sugod ugma. Ang pagpangayo og permit sa LGU kung adunay tapok-tapok nga himuon ang pahinumdum usab sa Talisay City COMELEC. Subling mipasidian ang COMELEC sa mga kandidato nga gidili na ang pagpanghatag og mga pagkaon og tubig atol sa pagpangampanya kay usa na kini sa paagi sa vote buying. May pahinumdum usab si Talisay City Election Officer Attorney Richley Consulta kabahin sa mga campaign posters. If naa sa private area, regardless of size, hindi dito pwede makabaklas. So kung nasa public area, any public area, regardless of size, we need to baklas that. If it's a common poster area, it needs to be in a proper size. If wala sa sakto nga size, ato nang ibaklas po. Bisan kunubos ang dakbayan sa Talisay sa green category, apan gitataw ni Police Lieutenant Colonel Myla Maramag nga di sila kumpiyansa ug mas gihingusgan pa nila ang pagpaygayon sa mga COMELEC checkpoint. There is no letdown in our part. We always implement the 24/7 checkpoints within our area of responsibility just to make sure that we abide with the rules and regulations given to us by COMELEC. We have to consider also that we are kanang we are one of the gateways to Cebu province. Oba ni Cleofer Lumaya Gogrod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Duha ka mga lalaki nga nagtrabaho sa gitukod nga balay sa Barangay Lahog, Dakbayan sa Sugbo, nakuryentihan dihang nibuto ang usa ka transformer kagahapon sa hapon. Sayra nato ang kompletong detalye sa live report ni Alan Domingo. Lan? May na ako karon diri mahimutang sa sitio San Roque sa Barangay Lahog, Cebu City. Din kini akong gibarugan, pipila lang kalaka ang gikan dinhi ang balay nga gitrabaho sa duha ka mga welder. Diin sila na kuryentehan susama gyapong oras kagahapong adlaw. Gitabang sa mga barangay responder sa Lahog kining duha ka mga lalaki nga nangaluya tungod sa nihaaguma nilang mga paso human na kuryentehan. Gidayungan sila pasakay sa pick-up service sa fire rescue sa Barangay Lahog o gidas Tambalanan. Ang mga nakuryentehan pulos welder nga silang Cornelio Soronio, 35 anyos, ug Jason Rubio, 15 nakaangkon matud pa og mga paso sa lawas agi sa kuryente. Ang usa sir katong permerong ginaog ang tibok lawas daghang paso, naligo paso. Nya ang usa base sa mga tao dito pagbuto nalabay ra daw to siya. Base sa incident report sa PNP, mibuto ang transformer haduol sa balay nga gitrabahoan sa duha dihang naputol ang high tension wire didto og nasaghid sa naimutangan sa mga welder. Apan matod sa kaubang panday nasaghid ang gitrabahong metal sa wire nga nakaingon sa pagbuto sa transformer nga nisangpot sa pagkakuryente sa duha ka welder. Ana sa ikaduhang andana magtrabaho ang mga lalaki ug giingon na tagak human na kuryentehan. Pagkuan sir, pag-irog sa Sipulins nga nasagit sa live wire. Nga mauna ilang taman nga nakrutihan sila ana. Alang sa mga rescuer, mahinungdanon kaayo ang pag-amping aron malikay sa disgrasya nga sama nini. Kunay mahitabo nga sama nini ang dali nga pagresponde ang gikinahanglan aron masalbar ang kinabuhi sa tao.
Para ma-secure gyud ang mga salbar gyud ang kinabuhi sa mga biktima, sir. Luoy sa Ginoo sa nakatabang mi sa mga kwantes lawog. Naabtan sa GMA Regional TV Balitang Bisdak ang mga personnel sa VECO nga nagsusi sa linyas kuryente apan wa sila magpa-interview. May ato na sayran, stable na ang kondisyon sa duha ka mga welder nga nakuryentahan. In fact, ang usa kanila nakagawas na matod pa sa tabalanan samtang ang usa mugawasay na sa ospital. May Daghang salamat, Alan Domingo. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Usa ka pribadong auto na buwasot sa gitrabaho nga drainage project sa Barangay Gunob, Lapu-Lapu City. City engineer mimando sa kontraktor nga paspasan ang pagtrabaho sa mga drainage cover aron di na masubli ang insidente. Ani ang report. Padung untang mo park sa usa ka pribadong establishmento kining usa ka auto alas 11 kagahapon sa buntag. Dihang nabuwasot ang atubangang ligid niini sa drainage project sa S. Osmeña Street sa Barangay Gunob, Lapu-Lapu City. Matod sa nagmaneho sa auto nga naila sa pangan nga Gemma, wa siya makabantay nga wa di ay mabutangi og steel plate cover ang dapit diin siya niliko kay may tricycle man nga ni park usab sa dapit. Niadtong higayuna, may gibutang nga steel plate cover nga mamahimong kaagian sa mga sakyanan apan adunay bahin sa drainage project nga wa matabuni og steel plate. Wa mi kay baw kay taga city man mi dapat na unta ni signage dira, basic signage lang. Kay para ma-awaresan mi ba na naibuho pa dili ang incident nga hindi na ma-happen sunod. Or even trabador lang na mag-assist. Kaganihang buntag, naabtan sa RTV Balitang Bisdak nga gianam-anam na ug butang ang rectangular blocks. Kini ang magsilbing drainage cover sa line canal. Wala ang kontraktor sa dapit aron magkuhaan unta sa iyang habig. Apan matod sa mga trabahante sa dapit, wa sila makatrabaho kagahapon sa buntag kay nagkuha pa sila sa ilang mga materyales nga gamiton sa pagtrabaho. Matod ni Engineer Perla Amar, City Engineer, nga sukad pa niadtong Pebrero, temporaryong gipahunong ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan ang mga excavation projects apan gipadayon ang pagtrabaho sa mga drainage projects nga butanganan na lang og manhole cover. Sa hitabo kagahapon, gimanduan sa city engineer ang kontraktor nga paspasan ang pagbutang og tabon sa mga line canal sa dapit aron di na masubli pa ang hitabo. Ito na nang gi-advisean ang kontraktor nga kanang ilan nang dalion ang pagkanang himo sa manhole covers kay pagkakaroon wala pa gi-allow nga excavation. Ato na sila pong gipahimungnuan lagi nga nagatay sakto nga mga kanang safety devices ba sa ato ang mga kanang lungag diha karon nga naa pa diha sa area. Dugang sa city engineer, gikinahanglan usab nga ang kontraktor ang mobayad sa danyos sa pagkaguba sa tubangang bahin sa auto nga natagak sa bangag sa drainage project. Ang DPWH Cebu 6th Engineering District nga maoy nangu sa moong proyekto, wala pay gilwatang pamahayag kabahin sa hitabo. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Lalaki nga namusil og pulis nga may responde sa armed person alarm na pusilan patay sa Dan Balagtas, Barangay Pahina Central, Cebu City. Sayra nato ang detalye sa report ni Alan Domingo. Patay diha-dayon kining usa ka lalaki human ging humisukol sa mga may responding police sa Dan Balagtas, Barangay Pahina Central. Unang gialarma ang lalaki nga nailang si Ricardo Regidor nga nagdala og armas kay buot nining pusilon ang bana sa babae nga iyang gikarelasyon. Apan pag-abot sa mga sakop sa SWAT, inay mo surrender na musil naman hinuon kini nga nakaigo sa bukton sa sakop sa SWAT nga posibleng mitapsing usab sa dapit sa mata sa SWAT. Mibaw sa pagpusil ang backup nini nga misangpot sa kamatayon sa suspect. Samtang ang SWAT nga napusilan gidala sa tambalanan ug anana sa stable condition. Yung pagpaputok ng suspect natin ay nagresulta sa pagkakasugat ng ating isang SWAT personnel. And luckily po, nasa stable condition na. Love triangle ang isubay nga hinungdan sa pagmugna o kasamok sa suspect. Matod sa bana sa babaeng gikarelasyon sa suspect nga siya ang unang gipangita kay pusilon tungod sa kalagot niini kaniya. Gihangyo matod pa sa bana, ang iyang asawa nga putlo na ang relasyon sa suspect dihang nasakpan niya sila. Inay mo pa to,
Siya naman hinuon ang gitinguhang patyon. Kana nga gusto ko galingon. Dapat ako naman ay magkuan nun nga. Ako'y bana, ako na noy magkuan nga. Ikibadlog. Oo. Moto. Sila na may nagkuan diri kay di naman siya kagawas kay kuan. Ako'y pangitali kay unahon ko niya, una siya unsay kuan madakpan ba siya. Wa pa mohatag og pamahayag ang asawa nga mao'y giingong sinugdanan sa tanan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Napatuma na ang bagong traffic scheme sa nailang Pacific intersection sa Mandaue City, usa sa labing busy nga iskina sa maong syudad. Apan kay nahawan-hawan na kuno ang maong iskina, bantayanan ang usab hinuon ang unahan pang mga lugar ni ini. Ang detalye ni Nico Sereno. Pipila ka adlaw nang gipatuman ang kabag-uhan sa traffic scheme sa eskina MC Briones, JP Rizal ug UN Avenue umas na ilang Pacific intersection. Ang mga sakyanan nga panorte ang direksyon adto na musubay sa kilid nga taytayan nga gihulagway nga underutilized kaniadto. Samtang sa atbang, duha ka lanes na ang gitagana alang sa mga sakyanang gikan sa norte padung sa direksyon sa Cebu City. Ang duha ka lanes sa tunga sa Dan alang sa mga sakyanan nga pa left turn paingon sa Lapu-Lapu. May mga markings hinuon nga gipamutang aron makagiya sa mga drivers gawas pa sa mga traffic lights nga sundon nila. Apan may ubang mga drivers pa ang nabag-uhan sa bag-ong scheme kay wa pa maanad. Kung kami nga mo basa gyud dili na mi nga maglibog kay kibaw mo ito sa signage sir. Kay kung nay nakabutan na nga on red signal dili kita pwede, di kita mo return. Aron mas makamonitor sa mga drivers, nagpuno usab ang team og mga personnel nga gipakatap sa dapit aron makagiya kanila. Gihangop sa team ang maayong feedback nga nadawat nila. So far so good, maayo kayo og feedback. In fact na sa social media daghan kayo kanang maayo nga feedback ba. Bay na kay ang nahitabo man gud dako na kayo siya og kanang hawan sa tunga. So dili na maglisod ang mga even kanang mga trucks sa pag-execute og left turning sa iyang maneuvering ba. Kay dako naman. Kay naobserbahan nga daw paspas na ang dagan sa mga sakyanan sa Pacific intersection. Aminado ang team, daghan pa sila og bantayanan sa unahan nga mga intersection nga maoy maapektuhan sa trapiko. Minus na kayo ang build up kay kuha naman ang iyang sequence iyang traffic light is kuha naman kanang volume na ang mahabwa no. Volume na ang mahabwa. So mo na nga ang concern na lang ron is ang kato na sa mga adjacent na mga intersection. For example, UN Magikay. Mao na sa niya atoy amo ang sunod nga i-address. Kay diha naman sa niya ang kuan kay volume naman imong buhian diri. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Video sa usa ka babaeng minor de edad nga gitabangan og dagmal sa laing 5 ka mga minor de edad nga mga babae sa baybayon sa Talisay City gisusi sa Talisay City Police. Nasayran kini atol sa gihimong pakisusi sa Talisay City Police, City Social Welfare and Development ug mga God Focal sa Talisay nga nahitabo kini ganihang buntag sa baybayon sa Barangay Kansohong, Dakbayan sa Talisay. Gitataw ni Police Lieutenant Colonel Myla Maramag, hepe sa Talisay City Police, nga gipangita pa nila ang biktima nga taga Barangay Tangke aron ilang mahinabi ug masayran ang kinatibuk ang hitabo ug kun unsay hinungdan niini. Mikatap ang video sa pagpanagmal sa social media human ma-post sa usa ka Oliva Tambasin nga nanawagan nga moy gihimong basihanan sa investigasyon sa kapulisan. Matud pa ni Maramag nga nailhan na sa Gender and Development God Focal Person sa Barangay Kansohong ang duha ka mga minor de edad na nalambigit sa pagpanagmal samtang ang amahan sa laing usa nga nalambigit nga taga Barangay Biasong bibisita na sa buhatan sa kapulisan. Nag-edad gikan sa 10 ngadto sa 15 anyos ang mga nalambigit sa insidente. Nakiglambigit na usab ang Talisay City Police sa City Social Welfare and Development Office alang sa tukmang lakang batok sa mga minor de edad na nalambigit sa hitabo. Usa ka adlaw sa dili pa ang pagsugod sa campaign period sa local positions, nagpinirmahay og peace covenant ang mga kandidato sa konsolasyon. Samtang COMELEC officer miapilar sa mga kandidato nga panguhaon-daan ang mga campaign tarpaulins nga gibutang gawa sa mga designated poster areas. Ang report ni Nico Sereno. Gikan sa simbahan kun diin sila nagmisa, naghimo og unity walk ang mga kandidato ug stakeholders sa konsolasyon.
nagtapok na sila sa gym para sa ilang programa. Sa piniliay, dunay upat ka mga partido ang misalmot ug mi-field og mga kandidato. May mga independenteng kandidato usab ang mi-participate sa maong kalihukan pagsanong sa panawagan. A peaceful and orderly election is not merely the responsibility of law enforcement, but a solemn obligation served by every candidate, supporter, and citizen. Gipangunayan sa mga kandidato ang pagpirma sa Peace Covenant ug Integrity Pledge sa ilang mga panaad. Misaksi sa ilang commitment ang mga taga-COMELEC, law enforcement agencies, DILG ug DepEd ug ang ilang mga supporters. We also manifest that we will exercise a fair and honest election. Walay violence. No violence. No violence. Peaceful. Amo gyud gipanangkamutan nga bisag pagpangdaot amo gyud gilikayan. Kay doon naman sad na sila yung mga kasing-kasing nga masakitan po. Pareha naman. Adi taman daot sa atong isigataw no negative campaigning, positive lang ta, and God always prevail no sa ang decision sa katawhan. Wala gyud na nahitabo nga dunay mga kanang mga dili maayo no. It is because people in Consolacion are prayerful. Me too. I always trust nga ang Ginoo ra gyud mo pahigayon namo. Nang hangyo ang election officer sa mga kandidato, panguhauna ang ilang mga campaign materials nga wala sa hustong lugar ug dili insaktong gidakon. Ugma musugod na sab sila sa Oplan, Baklas. Nag-notice ko daan nila anya asking them to remove. Kay og ang committee na on Baklas ang maka-remove, wala tang tangan niya kami maka-remove. Show cause order ko nila nganong wa nila tanga, refusal to remove, and then law department na ang bahala. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mga kapuso, ugma March 28, makita na sa unang higayon ang documentary film sa GMA Pictures ug sa GMA Public Affairs nga Los Sabongeros sa Visayas. Makita ang tulo ka screening nga himuon sa Cebu Normal University IKC Hall sa ala 1:15, alas 3 ug sa alas 5:30 sa hapon. Ang Los Sabongeros usa sa mga finalist sa 2025 New York Film Festival. Ang docu-film screening gipasiugdahan sa CNU Broadcasters Alliance. Iniguman sa matag screening, adunay kahigayunan nga mahinabi ang direktor ug producer sa moong documentary film. Sa mga interesado nga makapareserve og ticket, pwedeng mutawag ani nila. Mamahimusab nga mo register gamit ang QR code nga makita sa CNU poster. Huwag na po itong palagpasin kasi limitado lang po ang mga screenings na ito. Importante po itong documentary na ito. Sana po magkaroon kayo ng pagkakataon na mapanood ito. Ito pong docu-film na ito ay napaka-importante na mapanood ninyo dahil una sa lahat hanggang ngayon po ay meron pa rin mga pagdidik sa Kongreso tungkol dito dahil hindi pa rin talaga natin alam kung nasan sila, anong nangyari at sino ang may sala kung bakit nawala na lang itong mga Los Sabongeros na ito. Sa mga nangita og lahi nga kalingawan, isip kabahin sa distressing activity this summer, ani ay haom alang kaninyo. Sayra nato kini sa report ni Orchids Lapingkaw. Dili kini ordinaryo nga toy car, sanglit makatangas kini sa lisod nga agianan, sa bukid ug makalabang usab sa sapa. Mao kini ang gitawag nga remote control or radio control crawlers o RC crawlers. Usa ka matang sa toy car nga gidisenyo aron nga makasugakod sa mga rough road. Ug tungod niini, daw sama nga mukamang ang iyang dagan. Ang unit is na siya iyang battery, then ang iyang transmitter kanang remote control ni mobile. Napo siya drive battery, then if i-trigger pull lang nimo mo na iyang forward, then
up nimo mo to iyang reverse. So left and right sa iyang diri sa iyang remote para maneuvering niya left and right. Lakip sa mga nahilig ni ini, mao ang usa sa mga founder sa RC Crawlers sa Dakbayan sa Sugbo nga si Michael Eroho nga iyang gigamit isip usa ka distressing activity. Suma pa ni Eroho nga nagsugod sila sa pagkamahiligo ni ini uban ang iyang mga higala sa wala pang pandemya. Og karon, aduna sila 15 ka mga miyembro nga taga Dakbayan sa Subo, Tuburan, Mandawi ug Dakbayan sa Talisay. Nasuwaya na kini sa mga bukirang dapit sama sa lungsod sa Carmen. Para lang nako kanang stressing lang nako. Medyo kuan gamay gyud usahay kanang mas makuanlan ka ba nga buwang na nimo then duwa ka RC na. But if naagi ka sa magduwa ka RC is like maka-experience ka kanang maneuvering stage ganin mo sa imo ang sakyanan mo ra sa una duwa sa kung nga sakyanan di pero mas left foot mo ng RC then mas kanang mura sa drive ba. Matud pa niya nga usa kini ka pinalahi nga experience sanglit daw susama sa tinuod nga sakyanan ang pagpadaga ni ini. Sama na lang kun unsaon pagpalabang sa toy car ngadto sa sapa o baka sa pagpasaka ni ini sa batuon nga lugar. Sa mga interesado nga mosalmot ni ini, yung mga RC user, pwede na ka maka-enjoy sa RC Crawlers Cebu. Then, naratay page na pohon, then sa karon di workout pa na namo. Then you can contact me through my Facebook, Aurelian Team. And then, encourage ko sa tanan uban mga kids o kuan minors nga kuan mahilig ko para ma-divert ng pudang mo ba into hobby dili dito sa kanang mga kadautan sa kabatanunan. Uban ni Clans Gabutin, ako si Orchid Lapingkaw, Balitang Bisdak. Sa buot mamahimong kabahin sa nagunang leading broadcast network nga GMA Network, anay mga bakanting trabaho alang kaninyo. Sa mga interesadong aplikante, mamahimo bisita sa careers.gmanetwork.com alang sa dugang detalye. Naabot na ang pipila sa mga election paraphernalia alang sa Lapu-Lapu City. Kini naglakip sa multi-copy paper, ballot secrecy folder, thumbprint taker ug BIR forms. Gipahimutang kini sa City Treasurer's Office. Matud ni Attorney Anjanette Lamban, election officer sa COMELEC Lapu-Lapu City, nga atua pa sa warehouse ang mga ballot boxes ug idungan lang unya kini og deliver sa mga automated counting machines sa unang semana sa Mayo nga mao say schedule sa final testing and sealing. Sa latest showbiz update mga kapuso, sa bag-ong panid sa kinabuhi sa atong bida nga si Lolong nga makit-an sugod karong gabi, kini na ang Lolong Pangil ng Maynila. Gikan sa namatan niyang kabuot sa sitio Tumahan, namasin karon si Lolong nga gida sa kapuso prime action hero Ruru Madrid sa syudad. Saysay ni Ruru bag-ong kinabuhi uban ang bag-ong mga karakter nga iyang makauban sa serye. Sama kanila ni Tessie Tomas, Ketchup Eusebio, Wendell Ramos, Matt Lozano, Yasser Marta ug Ruel Santiago. Mamahimo baka silang kauban o baka kaaway sa atong bida? Igkita pa baka ni Lolong ang iyang sidekick nga si Dakila? At ang ikini, matag alas 8 sa gabi sa GMA Network. Karon nga panahon na sa ting-init, gipaabot nga mabatyagan ang grabing kainit sa panahon sa mosunod nga mga semana ug buwan. Katapusang nabantayan ang low pressure area kapin sa 200 kilometro sidlakang bahin sa Hinatuan, Surigao del Sur. Matud sa Pag-asa, nagpabiling ubos ang kahigayunan nga mamahimo kining usa ka bagyo apan gilauman nga mupauwan kini sa pipila ka lugar sa nasod.
Gawa sa LPA, padayong nagpasulabi ang kainit sa easterlies na posibleng muhatod sa mga localized thunderstorms. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga masinati ang pag-uwan-uwan sa pipila ka bahin sa Bohol, Cebu, Samar ug Leyte provinces. Posible usab nga uwanon ang nahabiling bahin sa nasod. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibuk ang puwersa alang sa mas na komisyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso.